Welcome to Batu Caves, Kuala Lumpur, Malaysia. Itong Batu Caves is 400 million years ago na. Kapag medyo mahina yung tuhod nyo, I think hindi na to advisable. Medyo nanginginig na yung pa ako. Every day that I pray, break the Lord. Ang ganda. We're inside a 400 million years na cave dito sa may Kuala Lumpur. Isa to sa pinakasikat na binibisita dito sa may Kuala Lumpur, Malaysia. Ang amazing! Actually, handmade lahat yan and manual nilang ginagawa. Imagine, kapag nakapayong, Pinoy yung mga yan. Welcome to the National Palace of Malaysia! Diyan nakatira yung mga king and queen ng Malaysia. Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia! Wow! Welcome to the River of Life! Welcome to Petronas Tower here in Kuala Lumpur, Malaysia. Oh my God, ang ganda! Ganyan, ang ganda! Oh my God. A masterpiece of architectural design. Hello! Yan na yung order natin. Nasi ayam. Good morning mga ka-wonder from Kuala Lumpur, Malaysia. Time check, it's 8:45 in the morning and actually naka-bis na kami. Today, ang ganap natin ngayon is magsi-city tour tayo dito sa may Kuala Lumpur na may kasamang Batu Caves. Yung Batu Caves, isa yan sa pinaka-famous na parang attraction dito sa may Kuala Lumpur. So, kanina nag-breakfast tayo. Order lang tayo ng McDo. So, buti na lang naka-withdraw tayo ng cash kanina. I mean kagabi. So, meron na tayong Malaysian ringgit. So, parang parehas lang din yung presyo, Pat, no? Parang same-same. No, Pat? Sa Philippines, yung McDo. Ayun, parang same-same lang din kung magkano. Nag-big breakfast kami. So, ang maganda dito sa ano natin, sa hotel natin, or parang ano na to buong apartment na is may dining room. So, doon tayo kumain kanina. And also, ang sarap ng tulog namin. Or ako lang ata, ewan ko. Yung mga kasama ko nakatulog din naman, pero mabilis lang. So, may papakita ko sa inyo. Here, look at this. Meron tayong veranda dito. Hindi ko to napakita kagabi kasi madilim na. Pero ito yung view ng ating hotel dito sa may Kuala Lumpur. Ang ganda. Look at that. Medyo gloomy lang yung weather ngayon. May parang clouds. Pero hopefully is mawala yung cloud na yan para ma-enjoy natin yung city tour. Hi, ka-wonder. So umakyat tayo dito sa may rooftop swimming pool. So, sobrang ganda. Tingnan nyo. Pakita ko. Yan o. Andito tayo sa may Eton Residences. Look at this. Oh my God. Sobrang ganda. Yan ba yung KL Tower? Yeah. So, yung nakikita natin ngayon, KL Tower na yan. Ayan. Ang ganda, di ba? First time ko makita. Pero ang ganda nito sa gabi siguro. Pag nandito ko naliligo, tapos picture ko. Ang ganda, oh my God. May mga naliligo na. Nag-open to ng 8 a.m. until 10 p.m. yata. So kapag nag-book kayo dito sa hotel na to, may access kayo dito sa swimming pool na to. Pwede kayong maligo. Tapos, may chill area rin sila. And ito naman yung view sa kabila. Medyo gloomy yung weather, so hindi nyo makita yung ibang buildings dyan. Pero ang ganda nito, oh. Ang ganda ng building na to. Ay, wow! Ang ganda ng view. Ayun, pakita ko yung baba. Look at that. Zoom ko para makita nyo din. Yan. So, parang meron silang skyway dyan. Ayun, sa part na yan. And dito, another building. Ang ganda rin ng building na to. Para siyang industrial type. Tapos, ayan. Ganyan yung mga buildings dito sa may Kuala Lumpur. Ang ganda din. Okay, so nasa lobby na tayo ng Eton Residence. Andito na yung sundo natin for our tour today. Ayan, si Kuya. Good morning, Kuya. Good morning. Wow, bidang-bida. Ay, sa kabila pala kasi nasa kanan yung passenger. Ayun. Ayan yung ating pick-up. Good morning. Good morning. Wow, ang ganda ng aming coaster. Hi kayo. Good morning.
How many... Introvert ka pa rin, JB. What's your name, kuya? What's your name, So kuya? yeah, okay, again. Selamat pagi, good morning everyone. Good morning. So, my name is Wan Amirul. You guys can call me Wan. 1, 2, 3, 1. Easy One. for you guys to remember, okay? I'm going to be your chauffeur guide for this morning, and not this morning, today. Wow. So yeah, we are going to do a tour today together. So Yay! yeah, we're going Just to the five also. Just the five of us? Or we're going to pick only 5 of you. Oh! all ours? Yay! First day and first time in Kuala You Lumpur. guys arrived this morning? Just the late night. Late night. Yeah. So that's why here in Malaysia, our population, we have about 65% of Malay, 20% of Chinese, and 10% of the Indians. Oh, how about Filipinos here? How many percent? 118? And yeah, just about the palace just now, I told you guys about the Sultan. So Malaysia is a constitutional monarchy country. So that means here in Malaysia, we have a king. So yeah, and yeah, the democracy, the politics issue will be handled by the Prime Minister. So in Malaysia, we doesn't have a president. We only have a king, and under the king will be the Prime Minister. So yeah, and we are very quite unique a bit. So same like England. So yeah, England only have one royal bloodline. In Malaysia, we're going to have 9 of the royal bloodline from a different state. So yeah, all of them are came since the beginning of the history. And all of them are the prince and the princess are Malayu races. And yeah, right now we are on the Embassy Road. You guys can see on our left and right hand side will be a lot of embassy buildings. So yeah, just now the embassy for the Republic of Iraq. And on the left side, the neighbors of Iraq, you can see on our right side here. Can you guys know? Do you guys know? No. What flag is this on our right side? Where? Bandera, you can see the bandera. What bandera it is? USA. Yeah, USA are neighbor with Iraq. So here they are neighbors, out there war. Yon, so ang daming na discuss ni Juan sa atin. Si Juan yung natin, tour guide natin for today's video. So itong tour natin is nabook natin via Klook. So search nyo sa Klook yung Kuala Lumpur City Center Tour kasama with Bato Cave. So nabook natin to ng 3,000 pesos at may actually join-in tour lang kami dapat. Pero ang swerte namin, naging private tour siya kasi kaming 5 lang yung nandito sa coaster tapos wala na kaming kasamang iba, di ba? Swerte. So kapag ibubuk nyo to sa Klook, make sure to use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Sayang din kasi yung matitipid nyo. Lalo pag marami kayo, ganyan. Kamari, 5 kami. So ang dami namin na-save, di ba? So in-explain kanina, hindi ko lang ata na video, yung dito sa Kuala Lumpur or Malaysia, ang tawag sa president nila is King. Tapos ang susunod ay Prime Minister. So ganun yung type of government na meron sila dito. Tapos ang napapansin ko ngayon dito, ba't tumahimik kayo? Tumahimik kayo. Napapansin ko ngayon dito, parang nasa center tayo ng Kuala Lumpur ngayon. Kuala Lumpur is the largest city in Malaysia. Largest, ano ba city? Tama ba? Urban city in Malaysia. And actually it's the center of Malaysia, right? Yeah, Kuya? Kuala Lumpur is our capital city. Capital city of Malaysia. So kung makapapansin nyo, ang ganda nung nila, parang sobrang improve na yung, hindi ko lang alam first impression ko dito sa kanilang city ng Kuala Lumpur is improve. Ang daming mga malalaking buildings, ayan. Pero according to Juan, aray ko. Wait lang. Paikot kasi. May wall. According I understand why I feel it's funny. You understand why I feel it's funny. Actually, sabi ni Juan, yung nila dati, parang forest daw yung mismong Kuala Lumpur dati. Kuala Lumpur, pero yung mga wild animals nila is parang nilipat na siya sa nandito yung isa. Joke lang. Ayan, nilipat na siya sa parang nila, museum, parang zoo nila dito sa may Kuala Lumpur. So highly urbanized na siya. For me, itong
first impression ko dito sa may Kuala Lumpur. So, ang first stop natin for today's video ay sa may Batu Caves. So, update ko kayo, mga 20 minutes daw from dito sa may city center yung Batu Caves. So, malapit lang, di ba? Subramaniam Swami Temple. Can you guys repeat? Temple. So yeah, that's why. Because it is too long. That's why us as Malaysian, we cut it short. We call it as Batu Cave. Can you repeat the complete name? Sri Subramaniam Swami Temple. Oh my God. So yeah, to cut it short, we call it as Batu Cave. So Batu means stone. Same like Philippines, Batu. Stone. Yeah. So because this is a limestone cave, and if you guys have read or Google about the limestone cave before, so this limestone cave, guys, I can tell you it's not very strong. I mean, like if you have a hammer, if you knock the stone, it easily going to break a limestone. So the reason why the cave are still here, because in Malaysia doesn't have a volcano and also earthquake. That's why the cave are still here. So and about the Hindu temple were built by an Indian man in the year of 18th century. So his name is Mr. K. Tambusami Pillai. He is an Indian entrepreneur and also a businessman. And he is very expert about the plantation, about the gardening, the farmers and everything. So he's a South Indian man. So when he was here brought by the British, because the British colonized Malaysia for almost 200 years. So when the British were here, they started to plant all of the rubber seed, palm oil seed and everything. So when the tree started to grow, they don't know how to collect they don't know how to produce the what we call the liquid from the rubber tree. So that's why they brought this Indian man here to work for them. So at that time, all of the Tamilians, the Indians here, is about 10% of them doesn't have a place to worship their gods. So yeah, when Mr. K. Tambusami was here, he looked very sad because all of the Indians, just worship their god under one tree. So just imagine 10% of Indians worshipping one god under one tree. So yeah, because Mr. K. Tambusami is a very religious man. Ka-wonder, yan na yung Batu Caves. But yeah, they try it already. Ang laki pa rin niya pala, no? Ayun, no, nasa highway na tayo. Mga 2 to 3 minutes nandun na tayo. Wow! So finally, after 20 minutes, nandito na tayo sa Batu Cave. Ayan na siya sa likod natin. Wow! Ganda! Ganda! This is Mr. Tambusami who built this temple. My greatest friend. Hi, hello! Good morning! Thank you for building this. Welcome to Batu Caves, Kuala Lumpur, Malaysia. There's so much, lot of pigeons. That is Yeah. the statue of Mr. K. Tambusami. Oh, yun yung nag-build daw, yung may station dyan. Yan, medyo marami ng tao. Wow. So yung nakikita nyo, si Lord Murugan. Murugan. Yeah, Lord Murugan. Ayan. 42 meters daw yung ano niyan. Grabe. Statue of Lord Murugan. 42 meters yung gano'ng kataas yan. So second na tallest na statue yan sa buong mundo. Ang cute. Oy, welcome to Batu Caves! Yan o, yung mga pwede nyo gawin dito, ang daming mga pigeons kasi pinapakain siguro rin sila dito kaya andito sila. So kapag umakyat daw tayo, ang main event kasi talaga dito, akyat tayo dyan. 10 minutes daw paakyat, pag pababa is nasa 15 to 20 minutes. So 270 steps daw yan. Wow, ang gaganda oh! Ang ganda! So medyo extra ingat lang din kasi kung napapansin nyo, may mga ano doon oh. May mga nakikita, uy! Wow! May mga, tag dito, unggoy doon na naghahablot ng gamit. So medyo ingat lang. So tatago ko na yung shades ko kasi baka hablotin. Okay, so start na tayong umakyat sa may Batu Caves. So narinig nyo naman kanina, itong Batu Caves is 400 million years ago na. So grabe no, sobrang tagal na. So ito, nasa entrance na tayo. Ayan. So akyat tayo doon. Kapag medyo mahina yung tuhod nyo, I think hindi na to advisable pag may mga senior ganyan. So try nating umakyat. Yan. This will be 270 steps. So good luck na lang sa atin. Ayan, so nasa my first 10 steps pa lang tayo. So 270 steps pa to, paakyat ng Batu Caves.
So, ang ano dito, medyo unique lang sa stairs nila is colorful. Pakita ko sa inyo. Ayan o, ang colorful, iba't ibang kulay, iba't ibang color palette. So, ay, ang ganda pala dito. Tignan nyo yung view. Wow. Ang ganda. Nasa first 10 steps pa lang tayo. May 250 pa. Ayan. So, ang maganda dito, papunta, walang kasalubong, nasa kabila yung kasalubong. Pero bakit ganun? Parang hinihingal na kaagad tayo. Oh my gosh. Medyo doble ingat lang talaga kasi nakita ko, ang daming mga, yung mga, pakita ko ang daming mga unggoy. So nakita ko yung kanina, meron siyang hinablot na gamit from a tourist. So medyo extra ingat. Ayun o, kita nyo siya. So hawakan na lang natin yung camera talaga natin. Let's go. So sabi ni Juan, mga 10 minutes lang daw to. Pero medyo nanginginig na yung paa ko. Kulang sa exercise. Grabe. So I suggest kapag pero may nakikita kong mga senior eh. Sila nga kaya nila. Ako parang medyo naninigas na yung kaagad yung tuhod ko. Oy, kaya pa ka. Uy, Pat, kaya pa. I'm sorry. Sorry. Ito yung view naman namin. So tired. Ayan o, medyo extra ingat lang talaga. Nangahablot siya oh. Oh my God, nakakatakot. So extra ingat lang kayo sa mga nandito na monkeys. Pero syempre habitat naman talaga nila dito. Tayo lang naman yung mga dayo dito. So wala talaga tayong magagawa dyan. Ayun, nakikita ko na yung mismong Bato Caves. Medyo malapit-lapit na tayo. Pero yung hingal namin, grabe, malapit-lapit na rin kami. Marami na rin tayo. So, wow. Ang ganda. Tignan nyo naman oh. Oh. Look at that. Ang ganda. Pakita ko sa inyo. Wow. Every day that I pray, praise the Lord. Ayun. So, last na tayo. Set ng stairs na. And makakapasok na tayo sa Bato Caves. Here it is. Oh, final step. Ayan o. 270th step. And welcome to Bato Caves here in Kuala Lumpur, Malaysia. Ang ganda. Ang ganda, mga ka-wonder. Oh my God. Ang ganda. Parang may something akong naaamoy na mabango siya. Parang flower. Yun, nagsusunog kasi sila doon. Para siyang may pinapa-incense sila na mabango. So check natin naman kung anong meron dito sa may loob ng Bato Caves. Yan, may mga shops dito for souvenirs. Pwede kayong bumili. Ayan, mga statue, ganyan. May mga Buddha nga oh. Tapos iba't ibang mga souvenirs pa. And also may magnets din. It's 1 piece, 8 ringgit. Tapos 3 pieces is 20 ringgit. Ayan yung presyo ng mga souvenirs nila dito sa may Bato Caves. And ito na yung main event. Wow! We're inside a 400 million years na cave dito sa may Kuala Lumpur, Malaysia. Look at that. Wow! Ang ganda! Tingnan nyo hanggang taas. Oh! Grabe, hindi ko ma-imagine. Ang ganda! Parang ito na yung pinaka mataas na cave na may nakita ako. Na tapos parang meron siyang ganito na ginawan. Parang may mga ano dyan, no? Actually, ito parang man-made na to. Pero yung mismong cave, ayan, ito hanggang sa taas. Imagine mo, ang ganda. First time kong makakita ng ganito. Welcome to Bato Caves here in Kuala Lumpur, Malaysia. Wow, ang ganda.
So, tama kayo nang narinig, 400 million years na tong Bato Caves na to. Pero alam nyo ba na dito sa may, ito, limestone, gawa sa limestone to itong cave na to. Pero kahit na 400 years na siya, hindi pa rin siya nagko-collapse. Alam nyo kung bakit? Kasi according to kay Juan, yung tour guide natin, is hindi daw nagkakaroon ng typhoon, ng earthquake dito sa area ng Malaysia, Kuala Lumpur, kasi meron silang yung natatakpan daw sila ng may mga puno-puno diyan sa outskirt nila. So hindi daw nagkakaroon ng parang natural disaster dito sa may Kuala Lumpur, kaya ito, so actually sa totoo lang, itong limestone ng cave na to is marupok siya. Pero hindi pa rin siya nagko-collapse dahil doon, kasi hindi daw sila nagkakaroon ng typhoon and mga earthquake dito sa may Kuala Lumpur. So which is good, at least meron pa tayong nakikitang ganitong attraction. Ayan, isa to sa pinakasikat na binibisita dito sa may Kuala Lumpur, Malaysia. So bumaba tayo dito sa may platform area nila. Doon tayo galing, yung butas na yon. Doon tayo yung entrance, and dito parang meron silang temple sa loob ng Bato Caves. Ayan. So Hindu temple to, 'di ba? Tama ako. 'Di ba Hindu yung sinabi ni Kuya? Ayan, tas may another set of stairs dito. So hindi ko alam kung kasama to doon sa 270 na sinasabi nila. Pero meron pang isang paakyat doon. So andito na tayo, kaya ipupush na natin 'yan. Ganda, may mga bats, doves pala ako nakikita. Uy, medyo madulas lang guys ha. Ayan o. Dahil siguro umulan kanina. Kaya medyo slippery. Though may hawakan naman, so pwede kayong humawak dyan para hindi kayo madulas. Ayan, ang kasabay kong umaakyat ngayon is si Carbs. So ano nang masasabi mo, Carbs? Akala ko, kakayanin ko. Kaya mo naman, okay. Yeah. First pa lang to, no? Hindi lang ako nakapag-protein milk. Ay, wow. Protein shake. Wow, every day, praise the Lord. Ito naman yung nandito sa may pinakataas na. Actually, wala na ako nakikitang ibang stairs. So, ganito siya. Habang hinihingal-hingal pa tayo. Ang amazing ng mga formation, no? Rock formation. Ayan, may mga monkeys pa dito. Ang cute. Ayan, ikot-ikot lang tayo dito para makita nyo rin yung mga pwedeng makita dito. Hindi ko lang sure kung ito is na siya, man-made. Parang ito, hindi ko alam eh. Or baka dahil sa tagal ng panahon na. Pero parang pininturahan na siya para siguro hindi rin siya masira. Kasi kapag hindi yan I think pininturahan nga siya. Kasi kapag hindi yan pininturahan, wala, ng panahon na yan, mawawala na siya talaga din. Tapos ito yung nandito sa ibang part. Actually, wala na nga talaga. Ito na yun. Ito na yung pwede nyo makita dito sa taas ng Bato Cave. Ayan, so tapos na tayo dun sa pinakamataas na part ng Bato Caves. And ang tip ko sa inyo, pag pupunta kayo dito, magdala kayo ng fanyo. Ayan, G's Alive. Baka naman. So, I think bawal daw magdala ng tubig sa loob. So, yun lang, walang water. Dala na rin kayo ng mga pamunas nyo kasi talagang pagpapawisan kayo. Nag-wonder, so finally, nandito na ulit tayo sa baba. Pero meron pang isang part dito. Ito, pakita ko sa inyo. Pero dito may entrance fee na. Yung dyan sa mismong Bato Caves, walang bayad dyan ha. Pero dito, sa part na to, magbabayad kayo ng 10 ringgit para makapasok kayo dyan. May waterfalls pero kita naman siya dito kaya okay lang. Tapos may mga isda-isda dyan. Ayun. So, bumibili lang tayo ng... Ay, hello po. Good morning po. Ayan, bumibili lang tayo ng water natin dito dahil nauhaw kami. So, yung water nila, yung malaking ganyan, magkano? 3. Ayan, 3 ringgit yung malaki. 500 ml or... Ay, 1.5 na pala yan. Tapos yung maliit, 500 ml. 500 ml 2. Oh, yan, mga 26 pesos. Ayan, so pwede kayong bumili dito sa may baba ng Bato Caves. Actually, bumili rin si JV kanina ng souvenir, no? Magnet. Mas mahal doon sa taas. Ng 2 ringgit. Ng 2 ringgit, so sayang. So dito na kayo bumili sa may baba kung plano nyo bumili ng
souvenir magnet. Yan. So next na tayo. Next stop. Hello! Hello, Juan! Hello. We're still alive. Yan, we're inside the coaster na. So, ang maganda dito sa nabook nating booking. Join in tour is meron na tayong sariling driver slash tour guide, si Juan. So, very friendly and maalam talaga siya dito sa Malaysia sa tour na to. So, libre na to, kasama na to dun sa binayaran natin sa Klook. So, perfect talaga yung nabook natin sa Klook. Okay, so next stop is mga 3-minute walk lang, East Coast Batik Handicraft Batik Factory. Ayan, pwede daw mag-video sa loob. Acrobatic. See, the artist will start with a white piece of material, so either silk, cotton, or mixed material. So this one is silk material. So firstly, the artist will use this instrument, so we call it chanting. Andito tayo sa loob ng isang batik workshop. So parang yung batik is called siya or parang sarong yung pinaka-layman's term niya para magka-idea kayo. Actually handmade lahat yan and manual nilang ginagawa. Imagine. So kapag pinunta nila kayo dito, kasama kasi sa tour namin to. So hindi namin ma-skip. Pero okay din naman na pumunta tayo kasi nakita natin na sobrang mano-mano talaga yung ginagawa. Ayun, tingnan niya sila si ate. Talagang mano-mano niyang ginagawa. Parang painting na rin siya in fairness. Pero ang ginagawa nila is nasa may parang ganyan, tela yung gamit nila. Ayan. So free yung entrance fee dito. Tapos meron din silang shop. Ito yung mga ibang mga finished product nila. So, kunwari ito, ganito kalaki is 480 ringgit. Medyo mahal din, ha? 5K. O, 5,000. Kasi grabe naman din kasi yung intricate ng design. Kunwari itong ganitong kaliit is 290 ringgit. Ayan. So, kung may plano kayong bumili ng sarong, dito kayo bumili. Ayan, meron pang dito na pwede nating itry. So, yan, patry ni Dayan. Uy guys, huwag niyong sirain, ha. 5,000 yan, isang ganyan. Oh! Ala, nag-blot. Wow, ang gagaling naman. So, try din natin. Sorry. Can I try one? Yeah. So, sirain na natin. Hindi, okay na. Ito na. Then see here fierce. Yeah, fierce smell. Fierce. Carbs. Hello. Carbs. Pero parang kumakalat siya, no? Oo, pero parang ano pala, itong silver na yun. Oo, yan yung Sa-stop. para hindi siya maglalagpas, no? Pinapakita ni ate kung paano ginagamit yung sarong or paano nila pwedeng yung i-stylean yung sarong. Wow. Ang galing. Tapos pwede ka nang rumampa. Carbs, pwede mong isuot niya. Okay. Thank you so much. So, ito yung mga sarong nila. Ito meron namang mga mura lang. 45 ringgit. Ganyan siya. Tapos yung mga pants nila is nasa 68, 150. Ayan, 68 ringgit. Ganito siya, oh. Pero ang ganda ng design. Tapos maganda na rin yung quality ng mismong silk, yung type of material na ginamit nila. Ayan, pwede kayong bumili. Pero tayo, baka hindi mo tayo. Skip muna natin. Pero para magka-idea lang kayo kung magkano. Pinakita ko na lang din. Hi, Ka-Wonder! So, after mga 10 to 15 minutes from dun sa Batik, nandito na tayo sa may National Palace of Malaysia here. Grabe! Sobrang gusto kong i-commend si Juan kasi sobrang knowledgeable niya talaga. Ang dami niyang alam about dito sa history. Actually, bahay niya daw to. So, even welcome niya lang kami sa kanilang bahay. Tell me when you see a Filipino here, a tourist Filipino here in Malaysia. Anywhere naman pala. Kapag nakapayong, Pinoy yung mga yan. Ganun lang yun. Welcome to the National Palace of Malaysia.
Wow. Diyan nakatira yung mga king and queen nila dito sa Malaysia. So, maraming mga information na shinare si Juan sa amin. So, isa na dyan is 3 daw yung gate ng ano na to, ng palace na to. So, isa dyan daw dumadaan mismo yung mismong king and queen. Tapos, hindi tayo makakapasok dyan kasi kailangan pag may business meeting lang kayo, ganyan, or talagang na-invite kayo, dyan lang kayo makakapasok dyan. So, nandito na tayo sa pinakaharap. Tapos, ito, new na to, new National Palace na ng Malaysia kasi 2011 lang to naggawa. Dati is nasa may old palace pa sila, pero ito ngayon, bago na siya. Istana Negara. Ayun o, meron tayong, wow, ayun o, may garden sila. So, pwede naman daw videohan. Okay lang daw. Pero dito, hindi tayo makakapasok. Wow, ang ganda. Ayun, gate pa lang. Grabe. Diyan pala, ganyan pala ang bahay ng mga king and queen. Ito, may another guard. Tapos dito, ayan, meron silang parang, ang cute ng ano, oh. Ganda. Kabayo and another guard. Istana Negara. Tapos, ang dami, habang nasa daan kami, ang daming shinare ni Juan about sa may Malaysia. Free daw yung education and yung healthcare nila dito. Imagine mo yan. So, ang nagro-rule sa kanila is mga king, prime minister, ganyan. So, tinanong ko din kanina kung corrupt ba sila. Corrupt ba sila? Sabi niya hindi daw. Kaya nga daw parang ang ganda rin ng mag-migrate dito kasi yun nga, free yung mga like yung education, healthcare, ganyan. Tapos napansin ko talagang improve talaga siya. Tapos sabi niya, kaya mapapansin nyo din, konti lang daw yung mga parang yung mga namamalimos sa daan. Di ko lang sure kasi wala pa naman tayo dun sa mga area ng like yung sa mga malls nila, ganyan. Di pa tayo nakakalakad dun sa mga street talaga nila. Bato Caves, and dito pa lang tayo nakakapunta sa may National Museum, National Palace nila. Kaya hindi pa natin nakikita talaga. Pero alam mo yun, first day natin dito sa may Kuala Lumpur is talagang highly urbanized city na itong Kuala Lumpur. In fairness nga lang talaga. Ganda. Ito naman yung view ng National Palace. Ayan, medyo lumayo tayo. Ganda. Diyan nakatira yung mga king and queen ng Malaysia. Ganda. We have a lot of rubber plantation. All at rainbow. Hi Ka-Wonder! So ngayon is ano na lang tayo, sightseeing tour. So dumaan tayo kanina sa may botanical garden daw nila, and also yung national, anong tawag doon? National, yung binidyohan mo? National Monument. Parang ano siya, commemoration siya na parang doon sa may World War I and II during Japanese occupation. Yun yung parang nagtanda na ano sila, nalo sila. Oh, ayun siya. So, nandito sa part na tayo ng parang forest na part ng KL. So, libre daw mag-trekking dito. Right now, Kuala Lumpur and also Putrajaya City, our capital city and also the government city are located in the state of Selangor. So, Selangor is like a round shape. And inside the Selangor state, they're going to have a small Kuala Lumpur and also a small Putrajaya city. So, just now we in the National Palace for the king. And this one is the palace only for Sultan of Selangor, the owner of the state. So the Sultan of Selangor give the land of Kuala Lumpur and Putrajaya city to the Malaysian government for free. But after develop and everything, every year the Malaysian government needed to pay the tax to the Sultan of Selangor. And that is how they gain their money. And yeah, I can bring you inside, but yeah, you can read the sign over there. Transpacer will be shot, Survivor will be shot again. So that's why I don't bring you guys inside. Oh no. It's a one-way ticket, right? One-way ticket. Okay. This is the correct We route. only can visit from outside, sorry. Medyo funny din talaga tong natin, tour guide natin. May mga baon din siyang jokes. Kaya hindi kayo mababoring sa tour na They to. won't allow it to survive. Made their buildings, made their mini government over here. Because behind of this building after this, we're going to see a river. But their old name is Old Chartered Bank. And this is the first chartered bank we'll build in Kuala Lumpur. And just beside the chartered bank, that will be their printing office. So in the year of 18th century, there's no laptop, no Cosmo, no phone, no everything. They're using the
typewriter. That is the printing office, it's a typewriter office. And on this middle, after this, you guys are going to see a cricket pitch. So after a while, when the British done working, during the evening, afternoon, they will go to the cricket pitch and play cricket. Hi ka-wonder, so nandito na tayo sa may old Kuala Lumpur City Center. So dalawa kasi yan, may old daw sila and new. Yung new, nandun tayo kanina kung saan tayo nakastay, dun sa may Eton area. Pero itong kung nasaan tayo ngayon, old Kuala Lumpur City Center na to. So ito yung mga nandito, pakita ko. Ganda, may mga buildings na talagang gawa siya sa British kasi parang kinolonize sila ng mga British government dati. So meron naman actually parang recent lang, parang 1947 yata. So this one is Old Chartered Bank Building. Yan, kung makikita nyo. Parang yung ka-style niya is para siyang mga British style. So ikot-ikot lang tayo dito. Ganda. Para tayong nasa vegan lang, no? Naglalakad-lakad. Tapos meron parang pa-monument sila dyan sa gitna. Ah, hindi. Para tayong nasa Luneta kasi meron silang, no? Meron silang flag dito ng Malaysia. Pakita ko. Nakita ba? Ay, hindi makita kasi natatakpan. Ayun. So, kita na siya. Yan. So, makikita nyo din, maraming mga buildings talaga rin dito. Sa may Malaysia, Kuala Lumpur. Ganda. This is Perpustakaan, Kuala Lumpur. Ganda. Ganda dito. Ayan, pwede kayo ditong mag-picture, oh. I love KL. Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia. Woo! I heart Kuala Lumpur. Wow. Our next stop here in Kuala Lumpur City Tour is the River of Life. Look at this. Wow! Welcome to the River of Life here in Kuala Lumpur, Malaysia. Look at that! Wow! Okay, so quick trivia lang. Alam nyo kung anong ibig sabihin ng Kuala Lumpur. So, natutunan lang din natin to kay Juan. So, sobrang knowledgeable niya talaga. So, perfect kasi nandito tayo sa may River of Life. Yung Kuala means dalawang river na nag-meet sa isa. So, kung mapapansin nyo dito, di ba, merong isang river dyan, tapos may isang river pa doon. So, nung nag-meet sila, that's what you call Kuala. Tapos yung Lumpur, ang ibig sabihin nun is muddy. So, parang ang ibig sabihin niya is muddy river, yung Kuala Lumpur. So, amazing yung thank you sa sa pa-trivia ni Han. So, nandito tayo sa River of Life. So, kaya natin na-connect kung bakit Kuala Lumpur, yung meaning ng Kuala Lumpur. Ayan, may pa-Milo sila dito. Dito lang yan sa tapat ng yung River of Life. Ayan siya. Milo everyday. Ilan? 5? 6 po. Ayan, so tikman natin yung Milo everyday. Nasa tabi lang siya. Ayan, 5 ringgit, so around times 13. Yun na lang yung conversion nyo para magka-idea kayo ng from ringgit to Philippine peso. So magkano ba yung 5? Ang hirap mag-multiply, 50 times 15, 65 pesos. Mga ganun, ito siya. 1 cup na siya. Tikman natin. It's a chocolate drink. Basically, para siyang Milo na tinimpla sa tubig na malamig. Ganun siya. Lasang-lasa niya yung Milo. Di ba alam niyo naman yung Milo, kapag medyo konti yung yung chocolate niya, medyo matabang. So, medyo konting matabang siya. Pero refreshing kasi nga mainit dito sa may Kuala Lumpur. So ngayon is magla-lunch na daw tayo. Ayan, nandito tayo ngayon sa may Jalan Alo. So yung Jalan para siyang street. Yung Alo naman is parang dito yung nightlife talaga nila. So bukas sila, marami kayong makikitang mga restaurant, ganyan, bilihan ng mga pagkain, mga may underground station. Wow. From your hotel also there's going to have a MRT. You can use MRT to come here. Underground MRT, Bukit Underground Bintan. subway. Okay. Ayan, so dito tayo magla-lunch sa may nasi ayam na Ingan Chiming. Ayan, so Malaysia best food siya. Ayan, ganyan siya. Oh, so recommended to kasi may pila. Ayan, tingnan mo, may pila. So sana makapasok tayo kaagad. Hi ka-wonder, so jump pack, nasa loob na tayo ng nasi ayam Hainan Chismeng. So nandito to sa may Bukit Bintang. So ito yung menu nila.
Ayan, ito yung mga best seller nila. Ayam goreng, meron sila yung fried, tapos ayam rebus, ibig sabihin steamed chicken lang siya. Tapos umorder kami nito, yung fried nila, ayam goreng, tsaka yung ito, salted shrimp. Tapos, pakita ko na rin pala. Hindi ko na pakita. So, yung presyo ng chicken with rice nila is 13 ringgit. Ayan, lalagay ko naman dyan yung conversion niyan. So, nasi ayam dada naman is chicken breast with rice, 13 din. Tapos ganito yung mga for sharing nila mga pagkain. Nasa 30, 12, 20. Ito, meron silang fried. Parang, ano ba to? Crispy lemon chicken. Meron din sila. Meron din silang mga sambal bean curd. Tapos meron din silang mga squid prawn. Yan, mga seafood. So, yung in-order natin, 48. Nasaan yung 48? Ito, fragrant chili prawn. Nasa 35 ringgit. Tapos, umorder din tayo ng gulay. Kangkong daw yun eh. Nasa may 15 ringgit. Ganyan siya. Kasi ito naman yung drinks nila. Ayan siya. Yan na yung order natin. Nasi ayam. Tig-isa tayong chicken. Tapos with rice. Tapos may pasabaw pa sila. And umorder din tayo ng kangkong and tawag dito? Buttered shrimp. Ito na yung ating nasi ayam. Ako. Ano ito? Nasi ayam, tama ba? Fried chicken. Start natin dito sa may pasabaw nila. Libreng sabaw. Super mild lang. Para siyang tinola. Tinola na sabaw. Deconstructed tinola. Tingnan nyo, parang tinola talaga. Di ba? Wow. Next naman natin is yung chicken. So, fried chicken yung inano natin. Pero hindi naman siya mukhang fried. Parang siyang roast chicken. Ayun. Medyo nasa matabang na side siya. Kaya siguro meron silang parang paganto. Ngayon pwede nyo siyang i-dip. Ito sobrang anghang daw nito. Para siyang sambal. Ito, sambal sauce. Baka lang sa kanya. Ayun o. Di ba? Medyo parang, hindi siya, maganda sa kanya, moist siya, pero yung lasa niya is, para siyang medyo dry, medyo matabang. Tinola na may sayote. May Oh my God. Best partnered with rice. Tapos meron pa siyang papapino. Ayun, papipino. Ito naman yung kangkong nila. Parang ni JP. Sobrang anghang daw. Pero titikman pa rin natin. Tikman natin ang stir-fried kangkong. O, kayo muna. Ganyan. Dito na natin mapapatunayan. Ayan ito, nag-try na ako ng maanghang magiging strong na ba ako? May alam amoy siya. Oh my God, sobrang anghang. Guys, maanghang siya. Ito mo yun. Ganito rin yun. Siguro mga 9 out of 10 na siya sa akin. Sobrang anghang. Oo. Pero masarap yung lasa niya. Pero kung hindi kayo mahilig sa maanghang, I think it's not for you. So dito tayo sa may chicken. Tikman natin yung may balat kasi kanina hindi mo yung may balat yung kinain natin. 'Di ba? Sobrang anghang. Inubo-ubo na yung mga kasama natin. Ang sarap. Yan. Try naman natin yung buttered shrimp. Fairness, fresh yung nila, shrimp nila. Alam nyo kung paano ma-determine. Actually, prawn pala to. Pag humihiwalay siya kaagad dun sa balat niya. Ganyan siya. Ito masarap kasi hindi manghang. Lasang-lasa mo talaga yung butter niya. Ito yung ulo. Sipsipin natin. Meron pala siyang yung sabaw nila, meron siyang ganyan peanut. Sarap. So, kain na muna tayo. Hi, Ka-Wonder. So, tapos na tayong mag-lunch. The best yung pagkain doon. Grabe. So, kung bumalik doon after ng tour natin, ang sarap. So, anyway, nandito tayo sa may chocolate something. Ayan, chocolate something. May bibigay silang ganyan. Free lang to. Kasama siya sa tour natin.
So, ganito siya. Papasok tayo. Chocolate Kingdom ang pangalan. So, magti-taste. Chocolate tasting tayo ng chocolates here. Ayun, cacao. This is the machine that they use to produce this chocolate. This is the original chocolate. Have a smell. Don't eat, okay? Smell. Thank you for warning us. This is white chocolate. Wow, this is the white. Wow! Parang sabon. Oo nga eh. Para siyang sabon. Same sabon. What's that? The famous one, tiramisu. Best-selling. Tiramisu, bestseller. Tiramisu almond white. Ayan, so free taste lang siya. Over here, inside is not allowed camera and video. Okay. Only in front and outdoor day. Thank Okay, here. Dito lang daw allowed. Uy, masarap ah. you. White chocolate. Can I have one more? Okay. Thank you. Dark chocolate. Sarap. That's good. There's a less sweet, Over here. normal Ang sarap ah. Almond. So, bawal mag-video sa loob. Dito lang sa labas. Ang sarap. Tiramisu. The famous one here. Just tiramisu. Masarap and sugar. Yeah, it's good. Yeah, that's sugar. Sugar. This is the less sugar. Okay, hi Ka-Wonder. So heading na tayo sa next stop natin. Actually, yun yung pinaka-last stop natin, which is the KLCC or the Twin Tower or the Petronas Tower. So napansin ko dito sa tour natin, actually parang any tour din sa Vietnam or dito sa Thailand, tapos dito sa may Malaysia din, may common denominator sila. Meron silang mga pinupuntahan or sinasama sa tour na like yung kanina, yung textile, yung sa may yung sarong, gawa ng sarong. Tapos, papakita kung paano nila ginagawa yung sarong. Ayun, so pwede kayong bumili ng mga products nila na locally made. And also ito, chocolate factory or chocolate na para lang siyang bilihan din ng mga chocolate. So, locally made din siya. So, yun ang maganda sa mga tours na binubook din sa Klook. Actually, yung mga ginagawa nilang tour, pinupunta tayo sa mga locally na businesses para ma-support mo din kung ano yung mga ginagawa ng mga taga dito sa lugar na to, 'di ba? Okay din naman siya. Na masarap naman kasi nag-free tasting kami dun. Masarap din yung chocolate in fairness kaya bumili rin kami. Okay din naman yung presyo nila. Medyo nasa pricier side siya pero sa quality naman nung chocolate mismo, goods naman na. So anyway, sabi ko nga, last stop na natin. Punta tayo sa May Petronas, KLCC or Twin Tower. Pare-paras lang yun 3 yung pangalan niya pero same lang siya. So dito sa tour na nabook natin kasama na yung binayad. So kaya baka kasi sabihin nyo mahal, 3,000. Kasi meron ng entrance ticket papasok ng Petronas. Kasi kapag bibili nyo yun separately, nasa 1,700 plus, ganon din. So pag pinag-total mo yung lahat din nun, nasa 3,000 plus to 3,200 yata per person yung bayad dito sa tour na to. Make sure kapag magbubook kayo sa Klook ng anything, hotel, activities, eSIM, airport transfer, or anything na ibubook nyo sa Klook, make sure to use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Sayang din. Also, nakapag hotels naman ng Agoda, pwede naman code natin WonderJAgoda. All capital letters for 10% discount sa Agoda Hotels naman. Siningit ko na para, alam mo yun, makasave kayo sa mga travels ninyo. Hi Ka-Wonder! So, last stop na talaga. Ito na. 1, 2, 3. Surprise! Welcome to Petronas Tower here in Kuala Lumpur, Malaysia. Tinatawag din tong KLCC or Twin Tower. So, kung mapapansin nyo, dalawang tower kasi siya na twin. So, itong isa gawa daw ng Samsung ng Korea, yung nasa gitna gawa ng German, tama ba? Yeah. Tapos itong isa naman gawa ng Japan. So 4 years daw nilang kinonstruct ang building na to. Pero parang 9 years yung pinaka-total kasama yung mga landscape, mga garden sa gilid-gilid niya. Pero yung pinaka-building nito is 4 years. So umuulan na, di ko lang kung nakikita nyo. Papasok tayo sa loob. So andito na tayo sa pinaka-entrance. Meron na tayong ticket na book natin yan sa Klook. So kapag mag-book kayo ng any nyo sa Klook, make sure to use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Tayo, kasama na to sa booking natin mismo. So, meron tayong time check, it's 2:30 pero 3 PM pa yung booking natin. So, ganito sa loob. Ayan, pagpasok nyo sa loob ng Petronas Tower, bubungad sa inyo yung Petronas na cart. Ayan, so hanapin natin yung entrance kung saan natin i-claim yung ticket natin. Yan, so nag-left tayo para sa escalator na to. Ayan
Petronas Twin Towers Experience. So, dito siya. Mga baba. Ay, cute. Ito na siya. The Twin Tower. Petronas Twin Towers. Sa loob na tayo. Pero pag wala pa kayong ticket, pwede rin naman kayo dito. Check natin kung magkano. Ayan, meron sila dito mga touch screen to stop. Admission ticket. Ayan o, Sky Bridge and Observation Deck. Visitors are required to be check-in area 15 minutes before the... Okay. Tignan natin kung magkano. Ito pala yung price eh. Ayan o. Nasa may 98 yung adult, 13 years to 60. Tapos child 50, senior citizen 50. Kapag sa Klook, nasa around 1,600 yata kasi makaka-discount kayo kapag binook nyo yun, tapos niyamit yung code natin, WonderJ Klook for 5% discount. Ayan, pero pag dito naman, ito naman siya, ganito siya. Select date, September 4, ayan, may oras din naman. So 2 p.m. meron pa, 2:15, 2:30. Ano pa lang eh, 2:40. So meron pa mga available na slot. Ay, oh yeah, ito. Ay, sold out na yung mga ganito. Yung red. Grabe. So, limited availability, 8:30 na magkakaroon. So, ang pinakamasasuggest ko sa inyo is dapat advance talaga kayo mag-book. Kasi napansin namin, parang kami 1 week before kami pumunta dito, nakabook na kami ng ticket namin dito. So, para hindi kayo, alam mo yun, maubusan ng ticket, make sure na mag-book kayo ng tickets niya dito sa may Twin Towers in advance. So, ganito yung itsura niya. Meron silang parang replica dito ng Twin Towers. Ang ganda niya. Ayun o, Twin Towers siya kasi isang building, tas may bridge dyan, tas isang building pa. Grabe. Grabe the design, no? Tignan nyo yan, no? Wow. Anong meron dito? Dito tayo gagawa ng Petronas Twin Tower Coinage Collection. Ano yan? Parang souvenir. Magkano? 10. Ayan, 10 ringgit daw yung coinage collection na to. Ayan, 10 minutes before yung allotted or yung pina-reserve nyong time, doon pa lang kayo pipila. Ayan, dito siya. Pero before kayo, pag habang naghihintay, pwede kayong may gift shop sila dito. Check natin. Dito daw ata tayo papasok. Mamaya, 3. Pero dito, gift shop, and may luggage pick up din sila dito. Yung mga, binibenta nila dito. May mga merch sila. Ayan o, Petronas Twin Tower. Yung notebook nila nasa 23 ringgit. Ang mahal naman ng mug na to, 23 ringgit. Ang mahal. Pero ito, meron din sila ditong fridge magnet. Pero ang gaganda. Buy one, get one. Buy one, get one. Pero magkano siya? Check nga natin. This is 7 ringgit. Ayan. Buy one, take one na siya. Ayan, meron pa dito. Daming pwedeng mga bilhin dito sa may gift shop nila. Ito parang maganda. I like this one. Bakit may sun? May sun. May crescent moon. Magkano siya? Mahal. 20 ringgit. 267 pesos. Medyo mahal. No, for a single Yeah, meron din silang mga damit. Ayan, kung gusto nyo. Ito, ang cute. Ang cute nito. This is 449. Yeah, maganda. Pangalan din kasi yung binabayaran mo dito eh. Petronas CrowdStrike. Ganda. Okay, so time check. It's 10 minutes before 3. So, meron silang, papapilahin na tayo and meron silang ididikit na ganito. Visitor, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malaysia. Petronas Twin Towers. Ayan. So, 3 p.m. yung natin, schedule natin. So, at least first honors. Ayan, first honor yung group natin. Ayan, so kapag nag-book kayo sa Klook, i-scan na kaagad yung ticket. Tapos, meron ditong scanner din ng gamit. Ayan. Wow. So, red sticker muna. Wow. So, mga first honors kami. Wow. Sa dulo tayo ng elevator. Ganyan siya. Wow. 4, 6. So, first half lang tayo. Nasa 41st floor na tayo.
Ayan. Welcome to Sky Bridge, 173 meters above sea level. So first stop natin is dito sa may 41st floor. Ganito siya, yung view niya. So may 10 minutes tayong magtatagal daw dito. So picture. Actually makikita rin naman natin yan mamaya. Ay, ang ganda. Pwede tayo dyan magpa-picture. Ay, pa-picture tayo kay ate, oh. Actually pala, ito na yung bridge mismo, yung sa gitna ng dalawang towers. So, yan yung first tower, na dyan sa kabila naman natin yung isang tower. Tapos, ito mismo yung connecting bridge nila. Okay, so ganito siya. Ayan, oh, meron palang access dito. Wow, ang ganda pa. Oh my God, ang ganda. Eh, ang ganda, oh. Kita niyo yung sa baba. Ayan, ang ganda. Nung tayo kanina, may view Oo. tayo from there, tapos may view din tayo mula dito sa kinukunan. Ganda. Wow. We're still Medyo na- gloomy lang, Grabe. though kaya na, okay naman na yung view. Tapos makikita niyo dito yung mga kalsada ng KL. Ayan siya, oh, sa baba. Zoom natin ng konti para makita niyo. Swimming na pala. Ganyan, ang ganda. Oh my gosh. Ito naman yung kabilang side para magka-idea rin kayo, makita nyo. Ganyan siya. Kasi nakikita Hala, umuulan na. talaga ba? Umuulan. Ay, nagpipicture sa taas. Ayun. Gusto kong sabihin, pero huwag ka na nga. Okay, welcome to 83rd floor. Wow. 20 tallest buildings in the world. So, pang ilan ba ang Twin Towers Petronas? Ayan, pinapakita dito yung mga 20 tallest building in the world. Ah, saan siya? Ah, Maca Royal. Yan yung kanina. Ay, joke, iba. Saudi. Sa Saudi pala siya. Ah, saan siya? Pang ilan siya? Pang 20. Ah, baka nasa 20. Hindi ko alam. Ah, may elevator pa pala. Welcome to Petronas Twin Towers, level 86. Wow! So, ito na yung mismong observation deck. So, hindi talaga siya open ha. Meron siyang glass. Ganito yung itsura niya. Meron tayong 15 minutes para tignan to. Though umuulan, sayang. So, wala tayong makita gaano. Pero may mga buildings naman tayo. Ito, ang ganda rin ito. Wow. Pero maulan. Yun lang. So, pakita ko na lang kung anong meron dito. Since dito na tayo, ganito siya. Pagpasok natin, ito mismo yung tower. Ang ganda. Ang ganda ng replica ng tower na to. Ayun. Ganda. A masterpiece of architectural design. Ah, nagkita tayo. Hello. Ito naman yung kabilang side. Ano meron dito? Our presence, Petronas. Tapos may mga ganito. Parang telescope ba to? Ayan o, ganito. Kaso sobrang labo, wala akong nakikita din. Ay meron, may nakikita ko kaso ang labo. Kasi masyadong blurred. Ito yung nakikita. Sana makita nyo. Ako nga hindi ko ganong makita eh. Sayang talaga. Though, magandang experience din siya siguro kapag maganda yung view. I mean, maganda yung panahon. Kaso ngayon, maulan, wala tayong makita. Ayan yung building sa labas. Hindi niya rin siya ma-appreciate gaano kasi wala, medyo fog. Pero enjoy na lang natin yung moment natin dito. Wala na kayong magagawa dyan. So, ganito lang siya. Basically, ganito lang talaga din. Tapos dito merong map ng map ng Kuala Lumpur yata to. Kita ko sa inyo. Asan ang Twin Tower? Nandun siya. Doon, banda doon. Ayan siya, oh. Ayan. Ito siya. Ayan. Ayan siya. Nakikita mo nyo? Ito. Yan yung Twin Tower. Petronas Twin Tower. Tapos yan pa yung mga ibang mga buildings dito sa may Kuala Lumpur. Ang dami talaga sanang buildings dito. Ayan, may view. Kaso, wala. Hindi natin makita kasi nga fog. And natatakpan ng fog and umuulan talaga ngayon. So, wala tayong control dyan. Kaya, okay lang din. Accept natin yung fact na wala ganyan na yung makikita natin. Maganda pa rin naman siya. Iba rin yung vibe niya kasi nga
Ganyan, ang ganda. Ganda, di ba? Mag-green na lang kayo kasi para ano. Matapos na ako na pinipilit ko na maganda siya kahit medyo fog. Para naman masabi natin na sulit yung binayad natin dito sa pag-akyat natin dito sa may Twin Tower ng Malaysia, Kuala Lumpur, di ba? So, I think ang pinakamagandang gawin dito is timingan nyo talaga yung maganda yung weather and siguro mas maaga-aga ka kayo pumunta para makita nyo talaga yung view. Kasi extra magiging special yung, alam mo masasabi nyo sobrang sulit yung binayad nyo dito kapag nakita nyo yung view. So, hanggang 86 lang tayo nakapunta. Meron pa to sa upper floors, pero mga staff na lang, yung mga nag-work na lang dito sa Petronas, yung nakakapunta dun sa pinakataas talaga. Hanggang 86th floor lang yung for public viewing ng Twin Towers dito sa may Kuala Lumpur, Malaysia. Grabe yung hangin, no? Makikita ba ng camera ko? Hindi ko sure kung makikita. Ayan, no, humahampas yung hangin. Parang may... Ayan, nakikita nyo? Humahampas yung clouds, yung fog pala. Ulan yata din yan eh. So medyo malakas yung hangin sa labas. Tapos sa part naman na to, ano to? Hindi ko alam kung ano siya. Dito pinapakita kung ano yung history ng KL Tower. Ay, KL Tower. Hindi to KL Tower, Petronas Tower. Ganito pala siya sa top view. So para may idea tayo kung ano yung view niya sa taas. Ganyan siya. Ito yung isang tower. Tapos, yan yung bridge kanina kung saan tayo pinapunta. 41st floor. Tapos yun naman yung kabilang tower. Twin tower siya kasi parehas siya. Yan. And ito, parehas siya. Yan yung top view naman niya. So yung pinaka nasa taas pala niya, ito siya. Ayan, ito siya. Ganyan. Oh, ganyan. At least medyo may idea tayo. So this is 88 floor towers are constructed largely of reinforced concrete, 33,000 stainless steel. Wow, saka 55,000 glass panel. Wow. Grabe. Ang medyo syunga ako sa part na yon. Itong kabilang part pala, yan yung kabilang tower. At least dito nakikita natin yung isang side ng Twin Tower. Ganyan siya. Medyo maulan lang, pero at least kita pa rin siya. Ayan. Ba tayo mag-focus? May ulan kasi. Pero ganyan siya. Ang ganda rin pala niya. The details. Kanina kasi ma-fog dyan. Pero ngayon, kita na siya. Parang hindi siya totoo, no? So, pero mas okay siguro to pag hindi umuulan tsaka maganda yung weather. Ayan siya. Ang ganda. Ito na si Petronas Twin Tower from Kuala Lumpur, Malaysia. 88th floor siya. And top elevator speed 7 meters per second. Sky Bridge, architect and construction period 1992 to 1990. Hi Commander! So tapos na tayong pumunta dun sa observatory deck ng Petronas Twin Tower dito sa may Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Nandito tayo ngayon sa gift shop nila. Nasa 83rd floor tayo. Naghintay tayo ng mga pababa na elevator. So, nagpapahintay sila 5 to 10 minutes daw. Anyway, ang pangit pa rin ng panahon. Pakita ko sa inyo Ayan, wala pa rin tayong makita. Yan yung Twin Tower. Twin isang tower. Tapos, wala talaga tayong makitang view. Ulan talaga. So, medyo hindi talaga natin nasulit yung ticket natin dito sa may Twin Tower. So, I suggest siguro okay na umaga din kayo pumunta dito para medyo konti pa yung hindi siya umulan kasi kanina, ngayon lang nung hapon na. Tas based doon sa may nagsabi kasi sa akin na every afternoon daw dito umuulan daw. Kaya medyo pangit yung timing natin ng punta dito sa observatory deck ng Twin Tower. So, ganito yung system nila dito. Pagkapasok nyo kamari tayo alas 3, 2:50 pa lang. 2:50 pa lang pinapapila na tayo dun sa mismong baba kasi ginugroup siya. So tayo nasa first group tayo ng alas 3. Tapos nung pinapasok tayo alas 3, pinapunta tayo sa may 41st floor kung nasaan yung bridge. Tapos after doon, mga 10 minutes tayong nandoon, nagpapa-picture ganyan. Medyo wala pang ulan nun. And after mga 10 minutes, pumunta na tayo sa may 83rd floor. Tapos nag-transfer ulit tayo sa 86th floor kung nasaan yung observatory deck. Tapos nagtagal tayo doon ng
25 minutes. Tapos, yan, nandito na tayo ngayon. Pinababa na tayo sa 83rd floor and babalik na tayo sa may pinaka-ground floor. Yun yung parang total is nasa may 1 hour. Yun na yun, pinaka-total na ng pag-akyat and pagbaba ng dito sa may Twin Tower. So, ito mismo yung binook natin sa Klook na tour. Ayan, Best of Kuala Lumpur City Tour with Twin Towers Entry. Yan yung i-search nyo. Tapos yung binook ko is the shared tour. Twin Tower Entry, 8 hours siya. Ito siya. Nasa 3,388. Kasi ito yung mga pupuntahan nyo. Ayan. So, kasama na yung Twin Tower dito. Matatapos yung tour ng 4:30. Nag-start kami actually kanina 9. Kaya matatapos kami ng 4. Kaya 8 hours lang talaga siya. Ayan. Ang mga kasama is admission to attractions, admission to Twin Tower, and English-speaking professional driver. Ayan, si kanina. Si Juan. Tapos, hotel pickup kasama natin. So, nasa 3,300 siya. Minimum is 2. Pero ang maganda, shared kasi yung binook namin, pero na-solo namin yung mismo poster, diba? Kasi mas mahal kapag private tour, nasa 5,000. Ayun. Buti na lang ito yung binook namin. Oo. So, ayun. Buti na rin, wala kami kasama. Kami lang, kaya naging mas masaya. Hi Commander! So, nakabalik na tayo ng accommodation. Actually, time check, it's 6:43 na ng gabi. So, kanina nakauwi tayo ng mga around 4:30. So, generally, pag kinumpute mo, mga 8 hours talaga yung bubuuin mo for that specific tour na in-avail natin. So, recap lang natin yung mga nangyari, yung mga pinuntahan natin, yung mga favorites ko. So, kanina ang inuna natin is yung Batu Caves. So, mga 20 minutes away siya dito, yung Batu Caves. So, isa yun sa talagang pinupuntahan dito sa may Kuala Lumpur. So ang ganda dun. As in, actually nagustuhan ko. Pero yun nga lang, downside lang nun is bawal siya sa mga medyo mahina na yung tuhod. Kasi kailangan yung umakyat para makita nyo talaga yung mismong cave. Pero pagdating nyo naman dun, wow. So surprisingly na maganda talaga siya. Tapos pumunta tayo sa mga yung sa may yung gawaan ng textile ng sarong. Tapos after nun is ano pa ba yung mga remarkable na pinuntahan natin? Pumunta tayo sa yung chocolate factory, tapos pumunta tayo dun sa mga, inikot tayo dun sa may part na botanical garden, ganyan, mga history and national palace ng Malaysia. So marami tayong natutunan about generally history ng Malaysia din and ano yung buhay nila dito sa may Kuala Lumpur or dito sa mismong Malaysia. And yung pinaka-highlight is yung pagpunta natin dun sa may Petronas Twin Tower. First time nating makita yun. Grabe, sa libro ko lang ato nakikita yun. Kasi isa yun sa may isa to sa pinaka-highest building in the world. So, nasa top 20 siya. I mean, tallest pala. Tallest building in the world. Nasa top 20 siya. So, talagang nilook forward na mapuntahan niya ng almost lahat ng mga traveler. Tapos, ang ganda rin ng design niya. Imagine mo, Twin Towers may gitna. Medyo off lang yung medyo punta natin. Hindi siya magandang punta. Kasi, nung okay pa yung nasa bridge tayo pero nung nasa taas na tayo, wala talagang makita. So, nakita nyo naman kung ano yung experience natin. Pero, great experience. Kapag limited yung time nyo, I guess, itong in-avail nating tour is sobrang panalo na. Mapupuntahan nyo na yung mga famous na pinupuntahan dito sa may Kuala Lumpur. Also, matututo kayo sa mga history. Magaling si gusto ko i-comment nga ulit si Juan. Magaling siya tour guide, magaling mag-English, magaling magpatawa, maalam, driver, grabe ang dami niyang ginawa. So, thank you kay Juan. So, kapag gusto niyo itong i-avail sa Klook, ito yung mismo yung package na yon. Search nyo lang yan. And also, make sure na kapag i-book nyo sa Klook, make sure na gamitin nyo pa rin yung Klook promo code natin. WonderJKlook for 5% discount. Inulit-ulit ko kasi yung iba nakakalimutan nila. Kung gawin nyo na lang, i-save nyo na to, i-redeem nyo na ngayon, tapos gamitin nyo na siya sa future na travel nyo, diba? Sayang di kasi matitipid nyo. Anyways, yun na lang yung ating nangyari sa first day natin ng tour, ng city tour natin, yung mga best of the best attractions of Kuala Lumpur, Malaysia, and also yung Petronas Twin Tower
So, yun yung nangyari today. So, kapag nagustuhan mo tong video na to, make sure to hit that like button. Also, subscribe ka na rin kapag naghahanap ka ng mga travel vlogs, mga budget tips, and mga hacks sa pagta-travel. This is Wonder J saying, bye-bye mga Wonder, and see you sa next na vlog. So, mamaya magna-night market tayo! See you!